Kamakailan, binalot ng misteryo ang Metro Manila sa pagsulpot ng mga higanteng moth sa iba't ibang lugar. Uy, ayun na naman siya. Oh. Lagi na lang may ganyan. Tila kulay brown na paru-paro at ang iba sinlaki raw ng kamay. Sa paniniwala ng ilan, kapag ito raw ay nakaengkwentro, ibig sabihin daw nito, binibisita raw tayo ng ating kamag-anak na pumanaw na. Daming moth. Ayon sa eksperto, ang mga naglalaki ang insekto ay hindi paru-paro kundi tropical swallowtail moth. At posibleng rason daw ng paglabas nito ay dahil sa sobrang liwanag ng urban areas. Ang mga ito raw kasi ay na-attract sa mga ilaw. Pero hindi raw ito dapat katakutan dahil hindi naman daw ito nagdadala ng sakit o kaya naman ay nangangagat. Samantala ang lugar naman na ito, sa Jensan, binalot ng takot ilang gabi na nakakalipas. Dahil ang lugar, binisita raw ng wakwak. Ang videong ito ay kuha ng isang residente. Sa bubungan, isang lalaki ang pilit na tinataboy ang di umano'y wakwak. Ngayon lang po ako nakakakita ng ganong kalaki. Para talaga siyang wakwak. Aswang nga kaya ang nilalang na namataan sa Jensan? Ano probinsya mo? Ano po, dito lang po ako lumaki. Manila? Familiar ka ba doon sa yung wakwak? Yung folklore creature po. Ano tsura niya? Paliwanag mo sa akin. Para siyang aswang. Wakwak di umano ang nakita sa Jensan ayon sa ilang residente. Ang wakwak ay isang nilalang mula sa mga kwentong bayan sa Visayas at Mindanao. Ito raw ay isang malaking paniki o ibon. May mahahabang kuko o claws, matalas sa mga ngipin, may malalaking pakpak na kulay itim. Tinawag itong wakwak dahil sa tunog di umano na ginagawa ng pakpak nito kapag lumilipad. Dami mong alam, Philippine. Makikita sa video ang isang lalaki na hinahampas ang isang 2x2 sa di pakitang nilalang sa bubungan. Matapos ang ilang paghampas, ang nilalang na di umano'y wakwak ayon sa residente, lumipad na palayo. Ang uploader ng video na si Milky, naniniwala na nakunan daw niya ay isang nilalang na napapalot ng kababalaghan. Nasa loob daw siya ng bahay nang bigla siyang tawagin ng kapitbahay para tignan ng tila raw aswang sa bubungan. Halo-halo po yung reaksyon ng mga tao noon. May mga taong natatakot, siyempre nakakatakot naman tingnan talaga. Nagkagulo aming barangay dito guys kasi may wakwak. Malaki at pula po ang mata niya. Napakahaba po ng pakpak. Yung muso niya po, masyadong, kumbaga, matangos ang ilong niya. Ngayon lang po ako nakakakita ng ganong kalaki. Para talaga siyang wakwak. Ang mga residente tuloy labis ang pag-aalala. Hindi maiwasan po na natatakot yung mga tao dito sa paligid. Sa malilikot ang imahinasyon, isang aswang ang nakuna ng video sa Jensan na umani ng 14.8 million views. Ngayon lang po ako nakakakita ng ganong kalaki. Para talaga siyang wakwak. Aswang nga kaya ang nilalang na namataan sa Jensan? Yung paniniwala tungkol sa wakwak ay isang matagal ng paniniwala ng mga Bisaya. Napansin na ito ng mga early Spanish chroniclers nang dumating sila sa Pilipinas noong 16th century na merong paniniwala ang mga Kabisayaan na merong isang nilalang na tinatawag ngayon na wakwak na nangangain ng tao. Sa kasalukuyang panahon, mahirap ng patotohanan kung may totoong nga bang wakwak o wala. Ayon sa ibang nakakita, ang nilalang daw na namataan nilang lumilipad ay isang paniki. Malaking paniki nakasabit dyan. Malaking paniki po. May ilang komento pa sa video na sinasabing isa raw itong flying fox. Sa Pilipinas, matatagpuan ng ilang uri ng flying fox. Pero ito nga kaya ang nakita nila. Pinakita namin kay Tayal ang picture ng paniki na ito. Kamukhang kamukha po nito ang paniking nakita namin. Ito po siya. Ayon sa isang wildfire biologist mula sa UP Institute of Biology, malaki ang chance na isang flying fox lang ang nakita sa Jensan. Based dun sa size nung lumilipad na hayop, it's probably
a species of flying fox or yung malalaking mga paniki. Either yung giant golden crown flying fox or yung large flying fox. Kapag gabi, lumilipad sila sa mga malalayong lugar para maghanap ng pagkain nila. And so, hindi may iwasan na madaan sila or mapunta sila dun sa mga lugar kung saan may mga nakatirang mga tao. So, posibleng nagpahinga yung paniki in the middle of its flying papunta or pauwi sa pinagkainan niya. Ang pangalan na flying fox ay dahil daw sa pagkakahawig ng mukha ng paniki sa mga fox. May madulos itong ilong, malalaking mata at makinis na balahibo. May wingspan ito na halos umaabot ng 1.5 to 1.7 meters o halos sinlaki ng tao. Pero magaan lang ang katawan nito, mga 1 to 1.5 kilos lang. Yung wakwak sila yung mga parang aswang and dinedepict sila as yung mga lumilipad na may malalaking pakpak. And unfortunately, yung mga flying fox natin, sila yung mga, dahil nga paniki sila, meron silang mga wings na sobrang lalapad at malalaki. Kaya posibleng yun din ang galing actually yung legend ng wakwak. May ilang species ng flying fox na considered na endangered species. Yung giant golden crown flying fox, so isa dun sa mga posibleng species nung nandun sa footage, is an endangered species. Ibig sabihin nun, sobrang onti na lang ng mga population nila dito sa Pilipinas. Hindi nila po gustong hampasin talaga yung paniki, kundi pinapaalis lang po nila yung paniking yun. Maraming kakaibang hayop sa ating kapaligiran. At kung wala tayong sapat na kaalaman, maring sila'y ating katakutan. Kaya ang lagi nating paalala ay kilalanin at huwag na huwag silang sasaktan. Dahil ang iba sa mga ito tulad ng flying fox nanganganib ng maubos sa kalikasan. Daghan kay kag nahibaluan, Kuya Kim!